Ako nga pala, si Ate Zen. At ako naman si Ate Kai. At ang pinakalit, si Ate Ken. Ang aming kwento ay kwento ni Kamutan. Bago natin simulan ang kwento, nagkakaintindihan muna tayo. Ang kasaysayan ay inyong matutunan, hindi pwede sa may mahihinang sigura. Dahil ang kwento ni Kamutan ay talagang ito'y pandidirihan ninyo, ngunit kapupulutan ng napakahalagang aral. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin ang kwento. Ang totoong pangalan ni Kamutan ay Joselito Andres. Ngunit tinawag siyang Kamutan ng kanyang mga kalaro dahil nga sa makasanayan na niyang pagkakamot parati ng tiyan. Malaki at bilog na bilog ang tiyan nitong si Kamutan. Para siyang buisit. Buisit? Hindi naman siya isinilang na ganito. Ang totoo, normal lang din noon ang tiyan nitong si Kamutan. Pero dahil sa pagiging marunong sa katawan, lumaki na lumaki ang tiyan ni Kamutan. Tuwing maglalaro sa kalye, parating nakapaan si Kamutan. Lulusong ko siya sa maraming ilog at kanan at doon naglalaro. Marumiling ang mga kuko ni Kamutan. Hindi ko siya nagpapagupit at nagpapalinis ng kuko niya sa kanyang nanay. Tuwing naglalaro siya, pumapasok ang mga sari-saring mikrobyo sa kanyang tuhod. Ay, kapag kailan na, hindi man lamang naghuhugas ng kamay si Kamutan. Lulugabagan siya sa pagkainan. Gagamitin niya ang marununging kamay na may marununging kuko. At ipapasok iyon sa kanyang bibig. Mahilig din kumain si Kamutan ng mga pagkain na pupulot ng nasa lupa. Minsan, pati na yung mga pagkain panis na. Kinakain pa niya. Tuloy, dahil sa karumihan, lumaki na lumaki ang tiyan nitong si Kamutan. Ayon sa doktor, nakaraang tulog ko lagi naman ang nalimutan ng Kamutan. Kaya tayo inainom ng pagkakuga. Pero alam niyo ba, hindi na daan sa kuga ng Kamutan. Hindi man lang ipagod, kahit kaunti ang kamutan. Kaya kanyang nanay, nag-aalala ay uminis na. Doon sa albularyo, nilalagay si Kamutan. Sabi ng albularyo, ay hiwaga raw ng Thank you. Hiwaga? Anong hiwaga? Tanong ng kainan. Pagsikat daw ng buwan, lalabas ang hinilang bagay sa Kamutan. Isang nakakangilabot na bagay. Takot na takot ang nanay ni Kamutan. Sinabahan niya si Kamutan, sinabi ng albularyo. Ano nga kaya ang nabi doon? Yung malaki na naman. Kinagabihan, naramdaman ni Kamutan gumagalaw ang kanyang tiyan. Tila may gumagalaw sa kanyang kukuwit na, ibig mawala. Kapitaw sa takot si Kamutan. Ang pinuntahan ng kanyang hati. Inay! Inay! Si Kamutan, manganganak na ata! Daw sa kanyang hati. Paano ako manganganak, ate? Hindi naman ako babae. Ang pangatira ni Kamutan. Kahit takot na. Lalo na lumaki ang kanyang tiyan. Ang ganun na kulay ko. At laki na. Ang sigaw ni Kamutan. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Sabog niya ang aking tiyan. Ang kanyang nanay na nakikiyak na lang. Maging kanyang tatay na kilala sa kanilang bayan bilang Rata. Iyak ng iyak sa Kamutan hanggang sa kanangkan ay tulyan ng
sumabog. Ano ang laman ni Kako-chan? Kaya niyo ba ang hulaan? Hindi. Sabi ng mga kapitbahay, sa halimaw daw, nalubas sa tani ko. Halimaw! Iba naman, mga higanting bulate raw. Bulate! May iba naman, sabi mga ganamay daw, nagpukita ang laman, ikagupan. Yeah! May iba naman, nagsasabi, mga itlog ng bakterya ng pagkakarami-rami. At dahil naman na ang pinisyan, Sumakayaan naman ang siya ni Kako-chan. Ay, hindi na natin malalaman ma. Dahil matapos mangyari ang pagsabog ng kanyang tiyan, nagising na ito si Kako-chan. Oo, panaginip lang ang lahat. Gabi ko naman. Hinga na hinga si Kako-chan ng mag-isip. Pinagpatan niya ang malaking siyak. Naroon pa rin iyon at hindi pa sumasabog. Pero panahon na para gawin niya iyon ng aksyon. Sinimulan na ni Kako-chan ang pagpila sa pamamat at pag-iipan sa katawan. Iniwasan na niya ang maglaro. Ang maglaro ay nakapaan sa kalsada. Humina din siya ng sisiro sa marunong silog at kanan. Humina din siya ng mukulot ng pagkain sa lupa at sirahan. Nagpapasito na ng mukot si Kako-chan at nagmumukot din siya ng kamay bago sa Nagpapasito sa akin nila ang doktor. Ikinete si Kako-chan ng gabat sa pagmamagka. Si Kako-chan ay gumalingan ng hindi at nilalag sa nang direct sa loob ng kanyang salon. Hindi nagtawag at ang suha ni Kako-chan hindi sumiit hanggang sa iyo ay nilulusuhan. At dahil naman na nakinig siya ni Kako-chan, hindi na din siya sinasawag sa ganoong pangalan. Tanong-tanongin siya. Si Otto Lee Andres na maliit na bata, kaya mas gwapo, di ba?